Sina Bill Turugi ay ipinanganak noong January 18, 1999 sa maliit na bayan ng Elayon Sidi Meluk na nasa hilagang silangan ng Morocco. Siya ang pangalawa sa 5 magkakapatid at nag-iisang anak na lalaki sa isang simpleng pamilya na nasa middle class ang pamumuhay. Ang kanyang mga magulang at 3 nakababatang kapatid na babae ay nakatira pa rin sa parehong bayan. Bata pa lang si Nabil ay namumukod-tangi na siya dahil sa kanyang talino, kaseryosohan at determinasyon. Magaling siya sa paaralan, lalo na sa math at science. Nangarap siya makapagtapos ng kolehiyo at makapunta sa Europa dahil naniniwala siya na mas maganda ang mga oportunidad doon. Taglay niya ang mga katangian ng isang taong may magandang kinabukasan. Malapit at puno ng pagmamahalan ang relasyon niya sa kanyang mga magulang at sa mga kapatid na babae. Suportado nilang isa't isa ng buong buo at walang lihim sa pagitan nila. Ang mga nakakakilala sa kanya ay nagsasabing siya ay magalang, kalmado at tunay na mabait at laging handang tumulong. Kilala rin siya sa pagiging mahiyain at mapakumbaba. Pagkatapos ng high school ay nagsimula siyang maghanap ng paraan para makalipat sa Europa at maipagpatuloy ang pag-aaral. Ang nakakatanda niyang kapatid na babae lumipas sa Belgium, 2 taon nang nakakalipas. Nag-aral sa isang university at kalaunan ay nag-asawa. Siya at ang kanyang asawa ay nakatira sa baybaying bayan ng Blankenburg na matatagpuan sa West Flanders. Sa edad na 19 ay nagpasya si Nabil na lumipas sa France, partikular na sa baybayin ng bayan ng Biarritz na nasa kahabaan ng Basque Coast ng Cape St. Martin. May populasyon ng humigit kumulang 25,000 ang bayang ito at dating dinarayo ng mga maharlika at mayayaman upang magpahinga at magpagaling. Ngayon, ito ay isang kilalang lugar na para sa mga surfer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero si Nabil ay hindi pumunta sa Biarritz para magbakasyon o maglibang. Tinanggap siya agad sa isang kilalang paaralan ng engineering kung saan mabilis siyang nakilala bilang masipag at talentadong estudyante. Noong 2021 ay natapos niya ang kanyang degree at agad siya nakatanggap ng magandang alok mula sa isang malaking kumpanya. Dahil sa flexible ang oras ng kanyang trabaho kaya naman nakapagbiyahe siya papuntang Belgium para bisitahin ang kanyang kapatid na noon ay buntis sa kanyang pangalawang anak. Madaling naka-adjust si Nabil sa buhay sa France at nagkaroon ng maraming kaibigan. Kahit nasa malayo, malapit pa rin siya sa kanyang pamilya. Madalas siyang tumawag sa kanyang mga magulang at mga kapatid at taon-taon siyang umuwi tuwing bakasyon. Madalas niyang binibisita ang kanyang nakatatandang kapatid, sinusuporta nito sa maraming paraan at siya pa nga ang naging ninong ng anak nito. Si Roxanne Benes naman ay tubong France. Ipinanganak at lumaki siya sa isang maliit na bayan na tinatawag na Angoulême na matatagpuan sa rehiyon ng Nouvelle-Aquitaine. Ipinanganak siya noong March 30, 2001. Pangalawa sa 3 magkakapatid at nagmula sa isang simpleng pamilya na may katamtamang kita. Lumaki siya kasama ang kanyang ate at bunsong kapatid na lalaki. Ginawa ng kanilang mga magulang ang lahat para mabigyan sila ng magandang edukasyon at gabayan tungo sa maayos na kinabukasan. Kahit hindi siya top student sa paaralan, may malaking puso naman si Roxanne. Mahilig siyang tumulong sa iba sa abot ng kanyang makakaya. Ayon sa kanyang mga kaibigan, siya ay mabait, mapagbigay at masipag. Natural sa kanya makipagkapwa-tao at hilig niyang magbasa, gumuhit at minsang kumuha ng mga litrato. Pagkatapos ng high school, lumipat siya sa magandang bayan ng Biarritz at nag-enroll sa medical course para maging isang nursing assistant. Di nang tagal nagsimula siya magtrabaho sa isang bahay ampunan bilang caregiver. Madalas siyang pinupuri ng kanyang mga katrabaho at mga inaalagaan dahil sa kanyang malasakit, kabaitan at pagiging responsable. Tinatrato niya ang lahat ng maganda at may pag-unawa. Sa simula matapos lumipas sa bagong bayan, tumira si Roxanne sa isang apartment kasama ang 2 kaibigan para maghati sa renta at mabawasan ang gastos. Pero nang nakahanap na siya ng permanenteng trabaho at nagsimulang kumita ng tuloy-tuloy, lumipat siya sa sarili niyang tirahan sa isang tahimik na residential area sa labas ng bayan. Malapit pa rin si Roxanne sa kanyang mga magulang, ate at kapatid na lalaki. Kaya't ginagawa niyang lahat para makauwi sa bahay ng pamilya tuwing weekend kapag may pagkakataon. Mahaba ang oras ng kanyang trabaho at madalas siyang pagod. Dahil sa kanyang abalang schedule, bihira siya makipag-socialize maliban sa mga katrabaho niya at sa mga inalagaan niya sa trabaho. Naisentabi na niya ang personal na buhay, pero hindi kailanman nagreklamo si Roxanne.
dahil naniniwala siya na darating din ang tamang panahon para sa kanya. May ilan siyang social media accounts kung saan ay nakikipag-ugnayan siya sa mga kaibigan. Ibinabahagi ang kanyang mga interest, nagpo-post ng mga larawan at in-upload ang kanyang mga artworks. Sa isa sa mga platform na ito noong January 2022, nakilala niya isang binata na ang pangalan ay Nabil. Abala din si Nabil sa trabaho at halos wala siyang oras para sa pakikipagrelasyon. Hindi rin siya madalas gumamit ng social media at hindi niya ito itinuturing na lugar para makilala ang espesyal na tao hanggang sa makita niya ang profile ni Roxanne. Agad na nahuli ng kanyang atensyon ng mainit na ngiti at mabait na aura ni Roxanne, kaya siya ang unang nagpadala ng message. Tinanggap ni Roxanne ang friend request mula sa hindi niya kilala at hindi nagtagal ay nagustuhan niya ang kanilang pag-uusap. Sa simula ay magaan at simpleng usapan ng ito pero kalaunan ay natuklasan nilang marami pala silang pagkakapareho mula sa mga hilig hanggang sa pananaw sa buhay. Naging parte na ng araw-araw nila ang pag-chat. Kalaunan ay nagpalitan sila ng numero ng telepono at madalas sila nag-uusap. Minsan umaabot pa nga ng ilang oras. Wala sa kanilang dalawa ang may tiyak na balak noon. Basta't nag-i-enjoy lang sila sa presensya ng isa't isa. Hindi sila nagmamadali at mas pinili nila na dahan-dahanin at mas makilala pa ang isa't isa. Sa pagbisita niya sa nakakatandang kapatid, nabanggit ni Nabil na may nakilala siyang babae, pero hindi siya nagbigay ng detalye at nangakong ikikwento lang ito sa susunod. Si Roxanne naman ay nagsabi rin sa kanyang kapatid tungkol sa bago niyang kakilala. Inilarawan niya si Nabil bilang mabait, maalalahanin at matalino. Dahil sa hectic nila na schedule sa trabaho, naging mahirap para sa kanila na magkita ng personal, kahit pa na ilang milya lang ang layo ng tirahan nila sa isa't isa. Pero sa wakas, nagkapareho rin ang kanilang day off at nag-usap sila na magkita sa isang maliit at maaliwalas na cafe. February 14, araw ng mga puso, ang petsa ng kanilang pagkikita. Hindi ito sinasadya at nagkataon lamang, pero pareho nilang naisip na baka ito isang magandang sinyales. Masaya silang magkasama, nagkwentuhan tungkol sa kanilang nakaraan hanggang sa mga pangarap nila sa hinaharap. Nagkatawanan sila, nagbahagi ng mga kwento at tunay na nag-enjoy sa presensya ng isa't isa. Wala ni isa sa kanila ang nadismaya, sa katunayan ay pareho nilang naramdaman na may kakaibang koneksyon na pwedeng mauwi sa isang makabuluhang relasyon. Nagpa-picture pa sila nung araw na yon at pareho nila itong ipinost sa kanilang mga social media, sabay tag sa isa't isa. Ang larawang yon ay di nagtagal kumalat sa social media at sumikat ang kanilang mga pangalan sa balita. Hindi lang sa France kundi sa buong Europa. Sa litrato ay makikita kung gaano sila kasaya. Pero hindi nila alam na wala na palang isang linggo para gawin ang mga buhay na nakasanayan nila. Halos agad pagkatapos ng una nilang pagkikita ay nagsimula na sila magplano para sa susunod nilang date. Dumating ang pagkakataong yon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Itinakda nila ang susunod na date ng February 18, 2022 at Biyernes. Pareho sila excited at pinag-isipan kung paano ito magiging espesyal, kaya pumili sila ng romantikong lugar para sa gabi ng kanilang pagkikita. Nagpasya si Roxanne na panatiling pribado muna ang bagong relasyon. Wala ni isa sa kanyang mga katrabaho o malalapit na kaibigan ang nakakaalam na may kinikita siyang lalaki. Tangi ang kanyang kapatid lang ang pinagkatiwalaan niya at sinabi niya na parang nai-inlove na siya at naghahanda para sa ikalawang date kasama ang lalaking nakilala niya sa online. Nag-message din si Nabil sa kanyang nakakatandang kapatid at binanggit na may lakad siya para sa isang date kinagabihan. Hindi siya nagbigay ng detalye o pangalan ng babae, pero nagbigay siya ng pahiwatig na balak niyang ipakilala ito sa pamilya balang araw. Nakita ang magkasintahan na naglalakad sa Baywalk kung saan ay kumuha si Roxanne ng ilang mga litrato ng tanawin at ipinost ito sa kanyang social media account. Kinagabihan nakita silang magkasamang nakaupo sa isang cafe, masaya nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ayon sa mga nakasaksi, mukhang relax at tunay na masaya ang dalawa. Pero hindi nagtagal ay pareho silang nawala na parang bula. Ang unang nakaramdam na may kakaiba ay ang matalik na kaibigan ni Nabil, isang kapwa estudyante na ang pangalan ay Anus. Nangako si Nabil na dadaan bandang alas 10 ng gabi para tulungan si Anus sa isang engineering project na bahagi ng kanyang final thesis. Sinabi ni Nabil na pupunta siya pagkatapos ihatid ang kanyang kadate pauwi pero hindi siya dumating.
Hindi siya dumating nung gabing yon at hindi rin kinabukasan. Hindi niya sinasagot ang mga messages at tuwing tinatawagan siya ay dumidiretso lang ito sa voicemail. Parang naka-off ang kanyang cellphone. Hindi ito normal para kay Nabil. Kilala siya bilang maasahan at tumutupad sa usapan. Kung may nangyayaring hindi inaasahan, siguradong ipinapaalam niya ito. Dahil sa pag-aalala, nakipag-ugnayan si Ano sa kapatid ni Nabil. Nung malaman niya hindi pa rin nagpaparamdam ang kanyang kapatid mula pa nung nakarang araw, agad siyang tumawag sa kanilang mga magulang at humingi ng tulong sa mga lokal na otoridad. Samantala, nakatakda sanang pumasok si Roxanne sa trabaho noong February 19 pero hindi siya dumating. Hindi pa yon kailanman nangyari noon. Isa siyang maasahang empleyado na kahit minsan ay hindi pa nalilate sa trabaho. Ang mga tawag sa kanyang telepono ay hindi sinasagot at agad na napupunta sa voicemail. Hindi rin niya sinasagot ang mga messages sa kahit na anong social media platform. Sa parehong araw ay nakipag-ugnayan ang kanyang mga katrabaho sa mga magulang ni Roxanne at ipinaalam na siya ay nawawala. May ekstrang susi ang nakakatandang kapatid sa inuupahang apartment ni Roxanne pero pagdating nila roon ay walang tao. Nandun pa rin ang lahat ng kanyang gamit at walang palatandaan ng kaguluhan o pagmamadali ang pag-iimpake. Wala ring sinumang nakarinig mula kay Roxanne mula pa nung nakarang gabi. Wala ni isa sa kanyang mga kaibigan o katrabaho ang nakakita o nakipag-usap sa kanya mula noon. Ang tanging alam nila ay pumunta siya sa isang date kasama ang lalaking nakilala niya sa online. Ayaw na mag-aksaya ng oras ng kanyang mga magulang kaya agad sila nagsampa ng ulat ng nawawalang tao sa lokal na pulis. Sa simula ay magkahiwalay na isinampa at prinoseso ang mga ulat ng pagkawala ni Nabil at Roxanne dahil walang makakumpirma kung sino ba talaga ang kanilang mga nakadate nung gabing yon. Gayunpaman, kapwa-pamilya ay nagsabing tila hindi naging maagap ang mga otoridad sa paghawak ng kaso dahil pareho namang umano mga adult ang nawawala at may karapatan na sa kanilang sarili at pribadong buhay at hindi obligadong ipaalam sa pamilya ang bawat kilos o lakad nila. Dahil sa kakulangan ng agarang aksyon, ang parehong pamilya na ang kusang kumilos para magsagawa ng sarili nilang investigasyon at nagsimulang mag-organisa ng paghahanap sa tulong ng social media. Nalaman ng kapatid ng Roxanne ang pangalan ng lalaking balak sana makipagkita sa kanyang kapatid at natunto niya ang social media profile nito. Doon niya nakita ang isang post mula sa pamilya ng lalaki na nagsasabing nawawala rin ito at hindi na kontak simula ng Biyernes. Samantala natagpuan naman ng kapatid ni Nabil si Roxanne sa online at nakita niya ang mga litrato ng dalawa na magkasama. February 20 sa wakas ay nagkausap na ang mga pamilya nang nawawala magkasintahan na sa simula pa lang ay may tensyon at pagdududa na sa isa't isa. Nababahala ang mga kamag-anak ni Roxanne na baka may masamang ginawa si Nabil sa kanilang anak, habang ang pamilya naman ni Nabil ay natatakot na baka si Roxanne ang nagdala sa tahimik at mahiyain nilang anak sa kapahamakan. Ngunit di nang tagal ay naisip ng dalawang panig na iisa lamang ang pinagdadaanan nilang masakit na misteryo. Kaya't nagkaisa sila at nagtulungan sa paghahanap. Walang pagod na kumilos ang mga pamilya upang makipag-ugnayan sa sinumang maaring may alam tungkol sa kinaroroonan ng dalawa. Nagtatag sila ng mga grupo sa social media. Ibinahagi ang mga larawan ng dalawa at humingi ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon o lead na makakatulong sa investigasyon. Nakiisa rin ang mga kaibigan at katrabaho ni Roxanne at Nabil sa paghahanap at nag-imprinta ng mga flyers at idinikit ito sa iba't ibang lugar sa bayan. Nakalagay sa flyers ang mga natatanging detalye ng pagkakakilanlan ng dalawa. Si Roxanne ay may ilang tato at si Nabil naman ay may kapansin-pansing birthmark. Nawawala rin ang mga sasakyan ng dalawa. Ang mga pamilya nila ay nagsagawa ng paghahanap sa mga sasakyan sa sarili nilang paraan pero wala silang natagpuan. Umabot pa ng Lunes ng umaga mahigit 48 hours na mula nung huli sila nakita bago nagsimula ang mga pulis sa isang malawakang paghahanap. Ipinaliwanag ang pag-aantala sa investigasyon sa pamamagitan ng teorya na maaaring nag-weekend getaway lang ang magkasintahan nang hindi nagpapaalam. Ngunit habang lumilipas ang oras ay nananatiling nakapatay ang kanilang mga telepono. Naging malinaw na may seryosong nangyari. Sa kasamaang palad sa mga oras na yon, mahalagang panahon ang nasasayang. Kinumpirma ng mga investigador na bago sila nawala, nakita ang magkasintahan na magkasama sa isang fast food restaurant. May ilang saksi na nakakita sa kanila at nakunan din sila ng surveillance camera. Gayunpaman hindi nakita ang kanilang mga sasakyan sa kalapit na parking lot.
Karaniwang matao sa lugar na yon tuwing Biyernes ng gabi kaya posible na nasa malayo sila nagpark dahil sa walang bakanting pwesto. Di nagtagal na patunayan ang teorya dahil sa bagong natuklasan. Natagpuan ang sasakyan ni Roxanne sa hindi kalayuan. Nakapark sa isang maliit na parking lot sa gilid ng kalsada. Lahat sa loob ng sasakyan ay mukhang hindi nagalaw. Walang palatandaan ng away, walang mantsa at walang anumang bagay na nawawala o ginalaw. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na nagpasya magkasintahan na ipagpatuloy ang kanilang gabi sa isang lugar at umalis sakay ng sasakyan ni Nabil. Pero saan kaya sila nagtungo? Makalipas ang 2 araw natagpuan ang sasakyan ni Nabil na nakaparada malapit sa lighthouse ng Biarritz, sa gilid ng bangin na kilala bilang paboritong pasyalan ng mga turista. Sa kasamaang palad walang mga surveillance camera sa lugar kaya hindi matukoy kung anong oras dumating ang magkasintahan. Ang tanging camera na naka-install mismo sa lighthouse ay tumigil na rin sa pag-andar nun pa kaya wala anumang recording na nakuha. Sa loob ng sasakyan ni Nabil ay natagpuan ng mga investigador ang maraming gamit ni Roxanne at Nabil. Ang cellphone ni Roxanne ay nakakabit sa dashboard at nakaset sa GPS mode. May battery pa ang cellphone kaya tiyak nila na hindi ito nagamit ng ilang oras. Kaya't nagawa ng mga otoridad na matunto ng eksaktong rota na magkasintahan. Sa likurang bahagi ng upuan ay naroroon ang laptop ni Nabil at sa passenger seat naman ay ang bag ni Roxanne na may lamang mga susi, pera at mga bank card. Para bang lumabas lang sila ng saglit at balak na bumalik agad. Wala kahit anong palatandaan ng krimen sa loob ng sasakyan. Walang ibang fingerprints maliban sa kanila at walang kaguluhan o kalat. Agad na ibinasura ng mga investigador ang ideya ng pagnanakaw. Ang tanging nawawalang gamit ay ang camera ni Roxanne na malamang ay dinala niya upang kumuha ng mga litrato ng gabing yon. Kalaunan ay naubusin ang battery ng cellphone ni Roxanne, habang huling signal mula sa cellphone ni Nabil naman ay naitala bandang 6:30 ng gabi. Galing ito sa isang lugar na malapit sa Virgin Rock Viewpoint, papunta sa lighthouse na kilala sa tanawin ng Atlantic Ocean. Ang daang iyon ay may ilang mga viewing terrace na nakatayo mismo sa gilid ng bangin. Bagamat magandang panahon nung araw na sila'y nawala, lumakas naman ang hangin pagsapit ng gabi at nauwi ito sa isang matinding bagyo. Sa baybayin ay lalo ito naging mapanganib. Malalakas na alon ang humampas sa mga bangin. Ang pinakamatinding bahagi ng bagyo ay tumama bandang 6:30 ng gabi, eksaktong oras kung kailan huling naitala ang aktibidad mula sa cellphone ni Nabil, na nagsasabi na magkasintahan ay nasa lighthouse pa noong mga oras na yon. Batay sa mga ebidensyang nakuha, binuo ng mga investigador ang sumusunod na posibleng pangyayari. Matapos kumain sa isang restaurant, nagpa siya magkasintahan na ipagpatuloy ang gabi sa lugar ng lighthouse upang panoorin ang paglubog ng araw. Si Roxanne ay mahilig sa photography at nagdala ng kanyang camera upang kunan ng litratong tanawin. At habang sila ay nasa isa sa mga lookout point, biglang lumala ang lagay ng panahon. Sa kanilang pagtatangkang bumalik sa sasakyan, malalakas na alon ang humampas sa mga hangin at maaring isa sa mga yon ang tumangay sa kanila. Halos lahat ng ebidensya ay sumusuporta sa bersyon ng pangyayaring ito. Dahil dito unang napagpasyahan ng mga otoridad na walang krimen na sangkot at isa na lang alang na isara ng kaso ng walang karagdagang investigasyon. Ipinahiwatig pa nila ang isa pang teorya na maaring kusang tinapos na magkasintahan ang kanilang buhay. Ang paliwanag na ito rin sanang mag-aalis ng pangangailangang magpatuloy sa malalim na investigasyon at ang mga dokumento ng kaso ay maaring i-archive na lamang. Ngunit mariing tumutol ang pamilya ni Roxanne at Nabil. Hiniling ng pamilya ni Nabil at Roxanne na manatiling bukas ang investigasyon. Dahil wala pang natatagpo ang mga labi, may pag-asa pa silang buhay ang magkasintahan at maaring nangangailangan ng tulong. Natagpuan ng kapatid ni Roxanne isang notebook sa kanyang apartment na naglalaman ng mga password ng kanyang social media accounts. Matapos makuha ang access at suriin ang lahat ng mga latest convo, wala namang nakita na kahinahinala o nakakabahala. Lumalabas na halos si Nabila ang talagang kausap ni Roxanne sa mga huling araw. Ang relasyon nila ay puno lang lambing at respeto at kapwa sila'y halatang sabik na magkita. Plinano nila na mabuti ang kanilang mga date at nagpapakita ng tunay na malasakit sa isa't isa. Wala na isang palatandaan na nagpapakitang may balak silang wakasan ang kanilang buhay. Nanatiling bukas ang lahat ng posibilidad para sa mga otoridad hanggat hindi natatagpuan sina Nabil at Roxanne, buhay man o hindi. Isang teorya ang nagsasabi na maaring kusang nawala ang magkasintahan.
Ngunit mariing tinutulan ito ng parehong pamilya. Mula nung araw na sila'y nawala, wala ni isa sa kanila ang gumamit ng kanilang bank card, nagbukas ng email, nag-login sa social media o nag-activate ng alinman sa kanilang mga gamit. Ang pamilya ni Nabil na nakatira sa isang lugar na kilala sa mga isyu ng seguridad ay naniniwalang maaring sa pilitang kinuha ang magkasintahan. Natatakot sila na baka may taong tumawag sa kanila palabas gamit ang tila inosenteng dahilan at saka sila dinukot. Para suportahan ang sarili nilang pagsisiyasat, kumuha ng pribadong investigador ang mga magulang ni Nabil. Iniisip nila na posibleng may dumukot sa kanilang anak at kay Roxanne at naghihintay lamang ng tamang panahon para humingi ng ransom. Ngunit wala kahit na anong mensahe o komunikasyon na tanggap kailanman. Samantala, mas pinaniniwalaan naman ng pamilya ni Roxanne ang opisyal na teorya na ang magkasintahan ay nadawit sa isang trahedya o aksidente. May mga naunang insidente na rin kasi sa parehong bangin malapit sa lighthouse kung saan ay tinangay ng malalakas na alon ang ilang mga turista. Gayunpaman, iginiit ng mga kamag-anak ni Roxanne na hindi maaring ideklarang patay ang dalawa hanggat hindi natatagpuan ang kanilang mga labi. Dahil sa patuloy na bagyo, limitado lamang ang search operation sa dagat gamit ang mga helicopter at drone. Masyadong delikado para magpadala ng mga bangka o divers. At nang bumuti ng panahon, lumipas ng maraming oras at wala pa ring bakas na magkasintahan ang natagpuan. Mahigit 3 taon na ang lumipas mula nang sila'y mawala, ngunit nanatiling bukas ang kaso. Pinalawak na rin ang saklaw ng paghahanap mula sa mga kalapitbayan hanggang sa karatig bansa sa Europa. Sa simula ay nakatuon na paghahanap sa pisikal na description ng dalawa, pero kalaunan ay nagsumiti na rin ng DNA samples ang parehong pamilya para makatulong sa pagkilala sakaling may matagpuan pa na hindi nakikilalang mga labi. Sa kabilang mga sakripisyo, wala pa ring anumang bakas ni Nabil o Roxanne ang natagpuan. Paulit-ulit na inihayag ng dalawang pamilya ang kanilang pagkadismaya sa tila kakulangan ng aganang aksyon mula sa mga pulis. Mula pa noong simula ay tila kumbinsido na mga investigador na nalunod ang magkasintahan at kakaunti lamang ang ginawa nilang hakbang para isaalang-alang ibang posibleng paliwanag. Dahilan upang ang mga kaanak ay gumawa ng sarili nilang mga hakbang. Makalipas sa ilang buwan na tuklasan na may isang maliit na hotel malapit sa lighthouse na may surveillance camera na sumasaklaw sa bahagi ng daan patungo sa lookout point. Maaaring ipinakita sa kuha ng video kung talagang ang dumaan sina Nabil at Roxanne. Sa kasamaang palad ay walang sinuman ang humiling ng kopya ng recording at automatic na nabubura ang mga file pagkalipas ng 30 days. Ang pinakanakakabahala ay matapos ang mahabang panahon, ni bangkay na magkasintahan o anumang gamit na dala nila tulad ng camera ni Roxanne ay hindi pa rin natatagpuan. Sa loob ng ilang taon, patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamilya sa iba't ibang ahensya sa Spain, UK at iba pang bansa upang magtanong tungkol sa mga hindi pa nakikilalang labi. Naniniwala pa rin ang mga mahal sa buhay ni Nabil na maaring siya ay buhay pa at hindi makapagparamdam dahil baka siya ay ikinulong o pinipigilan makipag-ugnayan. Patuloy na nagsusulong ang parehong pamilya na manatiling bukas ang kaso. Ibinahagi nila ang kwento sa mga media outlet, vlogger at influencer at umaasa na balang araw ay may lumantad na magbibigay ng katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari kina Roxanne at Nabil noong February 18, 2022.